umaga muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi sa inyo, lalo na sa ating mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo. There is no time and space between us. There is no distance. We are one in this present moment. We are on diary entry number 858. Krakow, Bradnik, January 1, 1937. Jesus, I trust in you. Today at midnight, I bid goodbye to the old year 1936 and welcome to year 1937. It was with fear and trembling that in this first hour of the year, I faced this new period of time. Merciful Jesus, with you I go boldly and courageously into conflicts and battles. In your name, I will accomplish everything and overcome everything. My God, infinite goodness, I beg of you. Let your infinite mercy accompany me always and in all things. As I enter this year, fear of life overwhelms me. But Jesus brings me out of this fear and lets me know what great glory this work of mercy will bring him. Krakow, Bradnik, Enero 1, 1937. Jesus, ako ay nananalig sa iyo. Ating gabi, nagpaalam ako sa lumang taon ng 1936 at sinalubong ang taong 1937. Sa unang oras ng taon, hinarap ko ang bagong taon ng may takot at panginginig. Maawaing Jesus, kasama ka. Sinalubong ko ng may tapang ang lahat ng mga kaguluhan at labanan. Sa iyong ngalan, tatapusin ko ang lahat at lalagpasan ang lahat. Diyos ko, walang hanggang kabutihan, nagsusumamo ako sa iyo. Naway samahan ako palagi ng iyong walang hanggang awa sa lahat ng bagay. Sa pagpasok ko sa taong ito, naunahan ako ng takot sa buhay. Subalit inilabas ako ni Jesus mula dito sa takot na ito. At ipinabatid sa akin kung gaano kalaki ang ibubungang kapurihan nito sa Kanya. Tapos na yung 1936, sa paghahati na ngayon ng taon mula 1936 to 1937, na maalam si Faustina sa nakaraan. Bagamat alam niya na ang nakaraan at ang hinaharap ay iisa sa kasalukuyan. Mapapansin niya dito, sabi niya, no, na may takot siya kasi nga the previous days sinabihan na siya ni Jesus na hindi na magtatagal. It won't be long. So hindi niya alam kung kailan yon, pero parang syempre din sinabihan siya ni Jesus. So it might be, so, sa isip-isip niya ng mga panahon yan, it might be my last year. Baka ito na yung huli. Baka hindi na niya masalubong yung susunod na taon. No? Pero yun nga, tumagal pa siya ng 21 months mula sa mga panahong yan. Kung kaya, syempre kung ikaw, yun nga no, may sakit. At alam mo na may taning na yung buhay mo, yung New Year will be a year of reflection, of fear. Syempre hindi nakatulad noong pagdiriwang ng bagong taon nung mga nakakarang taon na wala kang inaalalang sakit. Yung parang pakiramdam mo ang saya-saya mo pa at wala naman, no? Wala lang. Bagong taon, time to rejoice. Kaya nga Happy New Year. Yun yung sinasabi natin. So sa kultura natin, talagang inaabangan natin ang pagpasok ng bagong taon, naghahanda tayo. Masaya yung mood, bawal yung malungkot, bawal yung mga nag-iingat
swerte, no? Bawal lahat yon. Kailangan very positive sa pagpasok ng taon. Pero, yun nga, kung ikaw ay may dinaramdam, kung ikaw ay bilang na yung mga buwan at araw mo, at tinabutan ka ng bagong taon, your celebration will be different. Magiging iba. So isipin nyo, no, yung mga kamag-anak nyo, mga mahal sa buhay nyo na pumanaw na. Isipin nyo na balikan nyo, paano nila sinelebrate kung inabutan pa nila no, yung bagong taon, na meron silang malubhang karamdaman. Paano nila sinelebrate ang bagong taon? So, hindi natin yun gasinong ma mararamdaman. Pero sa bahagi nila, balikan nyo, no, ano yung mga ikinilos nila. Definitely, isa sila dun sa mga hindi masaya. Dahil may mga ano na, no, may mga takot na. So, ganito rin yung kay Faustina. Kahit na looking forward siya to meeting God, no, looking forward siya, tanggap niya ang kamatayan. Dahil alam naman niya na isang episode to ng buhay para ah, makapiling ang ating Diyos. Alam niya yan. So, bagamat alam niya nga yan, meron pa rin pala siyang takot. Yung sabi nga niya, the fear of life overwhelms me. Kaya no, the fear of life as I enter this year, fear of life overwhelms me. So, natatakot din siya kasi the last moment will be yung parang you will be struggling. Yung alam mo yung let's let's be honest, no, yung parang kahit ako, no, yung ano ang pakiramdam ng nandun sa last moment, no? Pero iniisip natin yung ano, yung struggling for life, yung nag-aagaw buhay ka, yung hininga mo ay habol-habol mo, no? Kasi nga, yung para kang sinasuffocate, yung mga ganong fear, lalo kung hindi naman bigla, no? Kasi for many, it would be really a transition. Hindi siya biglang pagkawala ng buhay. So, meron ganong fear. Pangalawang fear, ito yung hindi na to kay Faustina kasi siya, kahit papano, alam niya yan kung saan siya tutungo. Pero for most of us, pag naandyan na, naku, final ano na to no? Final countdown. Ito yung judgment day. Ito yung particular judgment. Ano kaya ang magiging hatol? Ito, nakita ko yan sa mga mahal ko sa buhay na nung mga months or years, even 2 years, ganyan, no? Na alam nila na hindi na sila magtatagal. Old age, no? Very ano naman yan, common. Pag old age talagang anytime they could leave. Yung meron talagang fear. Saan kaya ako pupunta? Hindi nila yan sinasabi. Hindi nila express. Pero nararamdaman ko na may takot sila sa ano yung naghihintay sa kanila sa kabila. Kasi nga, they knew what they had done. Although alam nila kung anong ginawa nila na hindi naman yan kabigatan, hindi katulad ng iba na may mga mortal sins, no? Pero syempre, yung na ano kasi, na-imprint sa utak nila yung konsepto ng purgatorio at impyerno. Dahil nakatatak yun sa consciousness nila, subconscious. Nandun na yung fear, no? Ako, ano kayang magiging ano ko doon? Lahat ng kinatatakutan mo about it, eto na, face to face. So, those were the things na magbabother or ibabother ang isang tao na may sakit, na alam na hindi magtatagal. And the year will not be as happy as how others are feeling kapag panahon ng bagong taon. Bukod pa kay Faustina doon sa fear of life, no? Yung ganun pakaramdam, meron pa siyang mga kailangan gawin.
She knows her mission is not yet over. At dahil hindi pa yun tapos, yung alam niya, no, marami pa siyang dadaan ng sakit sa mga natitirang araw niya. At totoo naman, no, yung mga last, ano niya, months talagang proposing yung mga battles ng pagkilala sa debosyon sa banal na awa. Alam na ng simbahan, ng hierarchy, kung anong nangyayari. Alam nila yung nagte-take place, yung mga visions, yung ini-introduce, yung image, no? Yung pagdadasal ng chaplet, all these things, yan yung controversial kasi ini-introduce. Bagong-bago, isang bagay na bago. So imaginein mo, if you are introducing something new, definitely widespread ang rejection kasi bago hindi naman naiintindihan pa. And it will really take a lot of time bago yan kumalma. So sa una, may shaking process. At sa shaking process, lahat na apektuhan. Kahit yung nagpo-propose, yun na mas matindi ang na-experience. So yung time na yan, yun yung ginigisa sa sariling mantika, no? Sabi nga si Faustina. Kahit na sabihin natin na nasa simbahan tayo, yan yung mga time na makakarinig ka ng harsh words from our own brothers and sisters in faith. So, nangyari yan lahat kay Faustina. Kung napanood niyo yung mga movies about her life, matindi yung battle na yan para kilalanin. Kasi nga sabi ni Jesus, no, kailangang ma-institute ang Feast of Mercy, kailangan maitanghalang imahe. Yung mga ganon, kailangan maituro ang chaplet. So, very new, bagong-bagong debosyon. And this was met with strong resistance. Nararamdaman natin yan kapag tayo may mga ideas na bago. Ako ganyan kasi laging bago yung mga, I mean, sa sirkulo ko, di syempre, bago yan. Pero sa ibang sirkulo, syempre luma yun, naiintindihan lang. Pero dito, halimbawa sa Divine Mercy, may mga bago kang gustong i-propose, no? Syempre, talagang hindi agad-agad yan tatanggapin. Dahil ang line of thinking of people around you ay nandun pa sa kung ano ang existing. So, is existing, yun yung mga naiintindihan pa ng general population o yung tinatawag na masa. No, kung ano ang consciousness ng masa, yun yung prevailing. And if someone is introducing something, matindi ang magiging resistance ng general mass membership na for instance. Kaya ang isang tao na may mga bagong proposals, kailangang matatag. Yan yung mga leaders. These are the seasoned leaders. Yan yung mga ala Pablo, no? Di mo pwedeng mapabagsak agad. Kaya nga kahit si Pablo, si San Pablo na isang apostol, no? Kahit yan ay ubod ng sama, ay sapagkat ang kanyang karakter ay hindi mo agad-agad mapababagsak. Ginamit yung karakter na yon ng ating Panginoong Hesus para magpalaganap ng mabuting balita. Hindi po pwede yung ah, mahina ang loob. Kasi nga, mayroong mangyayaring persecution. So, kaya si Pablo ang pinili, isa sa pinili, hindi man siya disipulo original, hindi man siya one of the original 12 disciples. Pero nakita natin yung papel niya, napakahalaga, no? Persecutor of the Christian faith na bumaliktad 300 degrees, pabaliktad, ano? Bakit? Sapagkat yung kanyang karakter, no? Kaya nung hinipo naman ang kanyang kalooban, ang kanyang kaluluwa ng Diyos, naiintindihan niya
sinugod niya yung battlefield kasi sanay siya sa digmaan, no? Sinuong niya yung larangan ng pakikidigma, larangan ng hindi na pakikidigma ng buhay, kundi yung pagpapalaganap na ng pananampalataya na sinalubong pa rin ng karahasan. So in the case of Faustina, yun yun. Hindi man yan yung digmaan na katulad ng may karahasan, pero talagang dito, sisirain naman, iwa-wipe out ang iyong mental faculties kasi talagang madedepress ka dahil ikaw, sige, atakihin ka na atakihin, sabihan ka ng kung ano-ano, baliw, ganyan, etc. Those are illusions, nag-hallucinate ka and all of that na alam mo namang hindi nangyayari, no? So, kailangan mong tatagan ang kalooban. Kaya yung mga nagsasabi ng mga apa-apparition, halimbawa, hindi agad-agad yan tinatanggap. At karaniwan, ang tinatanggap nila or ang na-experience nila ay persecution. But then, for 21 months, kinaya ni Faustina ang lahat ng yan. So, paano niya nagawa yan? Siyempre, hindi naman yan magagawa on her own. Ang ating Panginoong Jesus na sumasa kanya, no? Every moment, sumasa kanya. Kasi kung wala ang Panginoong Jesus, wala na. Bumigay na si Faustina. Sumuko na yan. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. But because the Lord Jesus was always with her during that time, di talaga siya pinabayaan. Sinamahan siya sa laban. Kaya, in the end, namatay siya. Hindi pa nagsisimula ang mitya, no? The spark. Hindi pa nasisindihan ng mitya. At nang pagkamatay niya, noon pa lang nagsimula ang spark. Bagamat nagsimula na talaga sa kanya, pero yung pagsulpot talaga ng debosyon, sabi niya nga, hindi matatapos ang bagay na ito sa kanyang pagkamatay. Ang aking misyon, sabi niya, ay hindi magtatapos sa kanyang kamatayan, bagkus magsisimula pa lang.